Panoorin ang matatapang na pahayag mula sa mga personalidad na ito laban kay BBM. Senator Ping Lacson in his privileged speech said, And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the president. the president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, do you believe that? Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olayvar, Undersecretary Adrian Bersamin. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid that his undersecretary ito, walang takot sa kanya. But Ping Lacson cannot tell me that these underlings operated without the knowledge of the president. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2025, 473 billion. Pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng presidente, ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Hindi na po surprising itong selective justice. Kaya ho may selective justice, kaya iilan lang grupo ang pinapanagot o iilang personahe lang ang pinapanagot kasi yung mga nag-iimbestiga, yung mga nasa Malacanang mismo ay sangkot dun sa corruption. Ibig sabihin po, paano mo aasahan silang i-prosecute si Martin Romualdez kung si Martin Romualdez ituturo din lang si BBM? Paano nila ipoprosecute sina E.S. Bersamin, Amena Pangandaman, at iba pang mga characters dyan, kung alam nilang itong mga taong ito, ituturo din ang presidente. Ang trahedya po dito sa selective justice, kaya nagiging selective, kasi nga po, involved din sa korupsyon yung ating namumuno. Kaya wala po talagang aasahan na makabuluhang pananagutan. Kaya pag sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tapos nagtayuan at nagpalakpakan yung mga walangya, talagang yun na po ang pinakaimahe na walang patutunguhan na tunay na hustisya at pananagutan itong ginagawa nila. Sa puntong yan, ano magagawa ng bayan? Ano magagawa natin para dito sa ating damdamin, kaisipan at hinaing na selective justice? Ano ang pwede magawa para magkaroon ng patas na pagpapanagot sa lahat ng mga may sala sa flood control scandal? Taong bayan dapat magpursige na magprotesta, magingay, magsampa ng mga kaso, maglalita dun sa kanilang kabulukan at korupsyon. Kasi kung hindi tayo mag-iingay at hindi tayo mangangalampag at hindi din tayo magsasagawa ng sarili nating pagkakaso sa mga ito, talagang wala hong aasahan at walang uusad na pananagutan mula dito sa kasalukuyang administrasyon. So, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo.
At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno.